Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So ngayon, meron tayong pinaka-latest na weather update patungkol po sa direksyon ito nga pong si Bagyong Opong. At ito po ay maglalandfall na sa araw po ng Biyernes, alas 2 po ng madaling araw to be exact. So may mga lugar na maaapektuhan ng direkta bilang isang typhoon category siya pag landfall, pero hihina naman habang unti-unting tumatama po sa kalupaan ng Eastern Visayas, Central Luzon at South Luzon. Aalamin po natin ang lahat ng detalye. Pero bago natin ipagpatuloy, pakilike naman po ng ating video sa mga oras na ito para po tumaas ang engagement at makaabot po sa iba nating mga kababayan. Sa ngayon ho ay papakita ko muna sa inyo yung track and intensity forecast nito nga pong si Bagyong Opong. Pagdating po ng September 26, Friday ho yan, ng alas 2 ng madaling araw, bilang isang typhoon category maglalandfall po siya sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas. At nasa gitna naman siya bandang Central Luzon at pa South Luzon bilang isang ganap na severe tropical storm. Bali Friday po ng alas 2 ng hapon hanggang sa Sabado ng alas 2 ho ng madaling araw. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga lugar po na dadaanan niya sa mga susunod na mga oras simula ho ngayon. So aalamin natin mga kaibigan, September 26 tulad na aking sinabi, alas 2 ng madaling araw ang kanyang paglandfall. Diyan po sa coastal water po ng San Policarpio, Eastern Samar bilang isang ganap na typhoon category na may lakas ng hangin na 120 kilometers per hour. Within the next 24 hours naman ho, Biyernes po ito ng alas 2 ng hapon ay dito naman siya sa coastal water po ng San Francisco, Quezon at severe tropical storm category na may lakas ng hangin na 110 kilometers per hour. Habang tinatahak niya po ang malaking bahagi po ng Visayas at Luzon, pahina ho siya ng pahina dahil sa interaction niya sa mga lupaan, sa lupa natin, kasama din ng mga kabundukan, mga puno, nababawasan po yung pressure o lakas po nitong si Bagyong Opong. At pagdating naman po ng September 27, ito ho ay Sabado, alas 2 ng madaling araw, 195 kilometers west of Indang, Cavite ho ang kanyang lokasyon. At hihina ho siya sa 100 kilometers per hour na lakas ng hangin, severe tropical storm category. Pagdating din ng Sabado ng alas 2 ng hapon, 485 kilometers po west of Iba, Zambales at 110 kilometers per hour na lakas ng hangin. At ito naman po, unti-unti na siyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating naman po ng Sunday. Alas 2 ng madaling araw na may lokasyon na 780 kilometers west of Iba, Zambales. Yan po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 28, ito po yung Linggo, alas 2 ng hapon, 1,065 kilometers west of Northern Luzon, sa labas na ho siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung kanyang direkta o yung pinaka-live na weather na paggalaw ho niya, na kung saan makikita natin na mas bumibilis po ang pagkilos niya. Noong nakaraan sa update natin, sinabi ko ho talaga na magiging severe tropical storm category siya o mas mahina pa pag tumama po sa kalupaan ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon, which is nangyayari po yan sa ngayon. So ito ho, para clear sa atin mga kaibigan at maging transparent din sa inyo, ito ho yung pinakapaggalaw nito nga pong si Bagyong Opong, at ito po talagang malapit na sa Eastern Visayas. Tulad na aking sinabi, Friday po alas 2 ng madaling araw ang paglandfall niya sa mga lugar dyan po sa Eastern Visayas. So maging handa po. Binanggit ko kanina yung mga lugar na dadaanan niya time to time. So dapat ho, isinusulat ninyo, dahil kung hindi nyo man nakita o hindi nyo man nalaman, pwede nyo balikan ho yung mga lugar ho na aking sinabi. So dahil po sa banta nitong si Bagyong Opong, mga kaibigan, mga kababayan ko, meron po tayong nakataas ngayon na warning signal at umabot na po tayo sa signal number 3. Ang signal number 3 po natin ay nakataas po sa ilang bahagi ng Luzon. So narito yung mga lugar. Sa Luzon ho, kasama sa Sorsogon, ang signal number 3. Kasama po ang northern portion po ng Masbate. Kasama po ang Tikaw at Burias Island. Yan naman yung sa Luzon. Sa Visayas area naman, ang apektado ng signal number 3, kasama ho dyan ang Northern Samar, the northern portion po ng Eastern Samar. So eto pa, northern portion din po ng Samar. Yung mga lugar na yan, apektado po
ng signal number 3. Pag signal number 3 natin, meron ho yung warning lead time na 18 hours. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng 18 hours, dyan po mararanasan or mararamdaman ang pagkilos po. Ito nga pong si Bagyong Opong na may bilis ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman natin nakataas po sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. So makinig ho kayo. Kasama sa signal number 2 ang eastern portion po ng Batangas. Kasama po dyan mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, dares po ng Masbate. Kasama po ang Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Yan po sa Luzon. Ito naman ang mga apektado ng signal number 2 sa Visayas area. Kasama po sa signal number 2 ang central portion po ng Eastern Samar. Kasama po dyan mga kaibigan ang Biliran at the northwestern portion po ng Leyte. So mag-ingat yung mga lugar na yan mga kaibigan. Kasama rin ang central portion ng Samar sa signal number 2 natin. So sa signal number 1 natin medyo madami at malawak po mga lugar na apektado. So pagtiyagaan nyo na pong pakinggan etong ating update dahil napaka-importante. Ang signal number 1 natin sa may Luzon kasama po ang central at southern portion po ng Isabela. Kasama po dyan mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng Quirino, Nueva Vizcaya, ang Ifugao, the southwestern portion po ng Mountain Province. Kasama rin ang Benguet, ang southern portion po ng Ilocos Sur, La Union, ang Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at the rest po ng Batangas. Kasama rin ang Laguna, ilang bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Cuyo Island at Calamian Islands. So, yan po yung sa Luzon. Ito naman yung sa Visayas area. So pakinggan nyo po ulit mga kaibigan ko. Ang mga apektado naman ng signal number 1 dito po sa Visayas area. Kasama po ang Dares o ilang bahagi ng Eastern Samar, Dares po ng Samar, Dares po ng Leyte, Southern Leyte, Northern portion po ng Cebu. So yung mga lugar na yan ay apektado. Kasama po dyan ang Camotes at Bantayan Islands, Northern portion po ng Negros Occidental. Ang daming mga lugar mga kaibigan. Kasama po ang northern portion ng Iloilo at Capiz, Aklan, northern portion po ng Antique. So yung mga lugar na yan patuloy po makakaranas ng malawakang pag-uulan na mayroong banta ng warning signal number 1. Pag signal number 1 natin mga kaibigan, mayroon pong warning lead time na 36 hours at may bilis ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. So ngayon dahil tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan mga kaibigan, meron pa rin tayong nakataas na heavy rainfall warning. So kahit mahaba yung update natin, nagpapasalamat ako kasi tinatapos at pinapakinggan nyo. Para din naman sa atin to at si kakabuti po ng ating mga kababayan. So alamin natin yung mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning. Ngayong hapon po, gabi hanggang sa bukas po ng hapon, ay meron po tayong inaasahan na 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Sorsogon, Masbate at sa may Romblon. 100 to 200 mm naman ng dami ng pag-ulan ho sa Quezon, sa may Batangas, Camarines Norte, sa may Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz at sa may Leyte. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Diyan po sa may Aurora, Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas naman ng hapon, Friday hanggang sa Sabado ng hapon ay meron tayong inaasahan po na 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Batangas. 100 to 200 mm naman na dami ng pag-uulan ang ating mararanasan dyan sa may Bataan, Cavite, Laguna, Quezon, Romblon at Aklan. 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan sa malaking bahagi pa rin ng Metro Manila, Rizal at sa may Zambales, Pampanga, Bulacan, Aurora, Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Capiz at Masbate. Yan ho lahat ay dahil sa banta nito si Bagyong Opong na unti o mas lalo pa lumalakas habang lumalapit sa Eastern Visayas. So yung mga lugar naman na apektado ng southwest monsoon or hanging habagat, ngayong hapon, gabi hanggang sa bukas ho ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to
to 200 mm sa dami ng pag-ulan ho sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan pa rin ang ating aasahan sa Occidental Mindoro, Palawan at Negros Oriental. By tomorrow ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, heavy to intense rain ang ating mararanasan na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Antique. Moderate naman to heavy rains 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan pa rin sa may Palawan at sa may Iloilo. So napakadaming lugar po ang makakaranas ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat at dahil po dito kay Bagyong Opong. So ang dapat natin dito hindi lamang panalangin, bagkus kumilos ho tayo at gawa natin ng paraan. Yung mga paalala ko, ang dami ho nun. So babalikan natin yan, si Bagyong Opong. Alamin muna natin kasi meron pa tayong forecast weather condition para po sa lagay ng panahon kinabukasan, no? Sa area ho ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Marinduque, Romblon at Quezon, ang weather condition po dyan bukas ho at ngayong gabi din ay stormy. Ibig sabihin niya malabagyo, malakas na hangin, may mga pag-uulan na mararanasan dahil po kay severe tropical storm Opong. Possible impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman sa malaking bahagi ho ng Metro Manila at Central Luzon, the rest po ng Calabarzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Cebu, kasama po ang Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island. Ang weather condition po dyan, ngayong mga oras na ito hanggang bukas ho ng umaga hanggang sa hapon ay yung tinatawag natin na rains with gusty winds o yung mga pag-uulan na may kasamang mga bugso ng malalakas ho na hangin dahil kay Bagyong Opong. So ang possible impact pa rin yan ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So pasensya na kayo kung masyadong mahaba, tinatapos ko lamang, ginagawa ko yung trabaho ko para sa inyo mga kababayan. Sa area ho ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan mga kaibigan ko ang Northern Mindanao, ilang bahagi ng Caraga, the rest po ng Visayas at Palawan ay patuloy po makakaranas ng occasional rains. Pag sinabi natin occasional rains, yan po yung mga tuloy-tuloy na pag-uulan, minsan mahina at sinasamahan ng pagbugso bandang hapon at sa gabi. Dahil yan sa habagat or southwest monsoon na mas lalong lumalakas ngayon dahil kay Bagyong Opong. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon, the rest ng Mindanao ay hindi pa rin ligtas sa banta ni Bagyong Opong or extension ng kanyang hangin. Diyan naman sa Mindanao, southwest monsoon or hanging habagat pa rin ang nakakaapekto. So tulad na aking sinasabi, ang banta ng Bagyong Opong ay pabago-bago ang pagkilos. Sa nakarang update natin, sinabi ko sa inyo na magiging typhoon category siya na maglalandfall dito sa Eastern Visayas, Central Luzon at Southern Luzon. Pero mabilis siyang nagbago once na papalapit ng papalapit. Yung impact po kasi ng hangin o yung tinatawag natin na spiral clouds na yan, itong si Bagyong Opong, ay hihina kapag tumama ng direkta sa kalupaan po ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. So yung pressure ng hangin na meron po kay Bagyong Opong mawawala at hihina. Kaya hindi nakakapagtaka kung maging isang ganap ito na severe tropical storm hanggang sa tropical storm category pag direktang tumama na sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas at malaking bahagi ho ng Luzon. Sa ngayon kaibigan ko, kabayan, kapatid, yan muna ang pinaka-latest na update natin. Mamaya meron pa tayong mga latest na kaganapan at update sa lagay ng ating panahon. So manatili tayong ligtas at maayos. Yung mga paalala ko, alam ko natatandaan nyo na, paulit-ulit na ako nagsasabi, hindi ko kayo pinapagalitan, bagos lagi ko kayong binibigyan ng paalala para po sa atin ito, mga kaibigan, mga kababayan ko. Maraming salamat, manatili po tayong ligtas. Magandang hapon po at gabi at umaga po ng kinabukasan sa inyong lahat.